wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Lalaking walang patawad kung magalit. Mababa lamang ang pasensya at palaging seryoso. Siya, si Kenneth Santiban. Ang panganay sa triplets ng mag-asawang Cheryl at Paul Santiban. 8 taong gulang pa lamang ito naupo na ito bilang isang mafia king. Ito ang kapalit ng ama nitong isang mafia lord. Kahit kailan ay hindi pa naramdaman ni Kenneth ang magmahal sa isang babae. Katulad ng ama nito ay ayaw nitong hinahawakan ng ibang babae. Kaya naman walang kahit na sinong sumubok na akitin at makipaglapit sa binata. Paano nga ba kung sa unang pagkakataon ay makaramdam siya ng kakaiba sa isang batang sanggol na babae? At paano kung bigla na lamang itong mawala? Hanggang kailan magtitiis si Kenneth na muling madama ang kakaibang pakiramdam na yun? Congratulations! Masayang sabi ng lahat, sabay tapon ng red roses petals sa bagong kasal na sina Marco at Angel na ngayon ay nasa bunga din ng simbahan. Katatapos lamang ng kasal ng mga ito, kaya naman parehong malawak ang ngiti ng mga ito nang makapasok sa kotseng maghahatid sa yating maghihintay kung saan maghahani mo ng dalawa. Sobra-sobra naman yata itong regalo sa atin ni Paul. Ani Angel sa asawa. Kaya nga, at alam mo, kahit ganun yun si boss, napakaseryoso sa amin at palagi kaming pinag-iinitan tatlo. Alam kong hindi lang basta tao ng turing yun sa amin. Mula nung magbinata ay kami nang palaging magkakasama. Mukha lang talagang nakakatakot si Boss Paul, pero mabait yun. Lalo na kapag kasama kaharap niya si Ma'am Sherin. Tiklop ang tapang ni Boss Paul kapag asawa na niyang kaharap niya. Ani ni Marco, tsaka napapangiti. Si Marco ang isa sa pinagkakatiwalaan ng Santiban family. Mula 14 anyos pa lamang ito nang una itong magtrabaho sa mga Santiban bilang isang hardinero kasama ng 2 matalik na kaibigan itong sina Jason at Ryan. Ang 2 lamang na kaibigan ang may sinabi sa buhay, habang siya naman ay lumaking hindi umaasa sa iba at namulat na sa trabaho dahil ulilang lubos na siya. Hanggang sa dumating ng araw na bumalik ng Pilipinas ang 16 years old na si Paul Santiban at makilala ni Marco ang panganay na anak ng pamilyang pinagsisilbihan nila. Nang tumuntong sa 18 si Marco ay inatasan sila ni Don Pablo na maging tauhan o bantay ng panganay na anak ng mga ito. Si Angel naman ay ang pangalawang ina ng prinsesa ng mga Santiban na si Cheryl. Matagal na itong byuda at ito rin ang nagpalaki at nag-alaga sa nag-iisang anak ng mafia lord. Unang kita pa lamang ni Marco kay Angel ay nahulog na kagad ang loob ng binata sa byudang babae. Kaya naman hindi na ito pinatagal ni Marco at niligawan nito si Angel. Hindi naging hadlang ang estado nila sa buhay at walang naging hadlang sa kanilang dalawa, lalo na't pareho na silang walang mga magulang. Si Marco ay ang pamilya Santiban lang ang kinikilala na niyang pamilya, habang si Angel naman ay si Cheryl Santiban lamang ang nag-iisang natitirang meron siya. 3 buwan pa lamang naninirahan sa poder ng mga Santiban si Angel at 3 buwan na rin itong nililigawan ni Marco ay tuluyan na itong sagutin ni Angel at hindi nagtagal ay niyayag magpakasal ni Marco ang babaeng nagpatino sa katulad ng babaero. Angel, parang ayaw kong ipikit ang mga mata ko. Ayaw kong matapos ang gabing to. Ayaw ko ring sayangin ang mga oras na to. Ito ang pinakaspesyal na araw sa buong buhay ko. Mahal na mahal kita, my Angel. Buong pusong sabi ni Marco sa asawa at muling hinagkan ang labi nito at pinagpatuloy ang init ng kanilang pagmamahalan. Samantala, magkasama naman sina Jason at Ryan habang nakatingin ang mga ito sa Boss Paul nilang sumasayaw kasama ang asawa nito. Parehong napapanguso ang mga ito dahil ang mga ito lamang ang walang kasayaw sa gabing yun. Ba't ba hindi mo sinamang asawa mo? Ayun tuloy, hanggang tingin ka lang din kasama ko. Ani Jason sa kaibigan. Sa bibig mo na galing, di ba? Kasama mo ko hanggang tingin lang. Saka ayaw mo nun, hindi ka nag-iisa na walang partner sa gabing to. Ayun, ang sweet naman ng baby Ryan namin. Ani Jason at nagboses bakla ito tsaka niyakap ang katabang kaibigan na ikinanguwi naman ito. Hoy, gago, kilabutan ka nga, umayos ka. Batukan kita dyan eh.
Nakingiwing sabi ni Ryan na animoy nandidiri na siyang ikinatawa naman ng kaibigan. Ay, buti pa kayo ni Marco. May asawa na. Ako, malapit na mag-40, bokya pa rin. Paano ba naman kasi? Hindi ka pa rin nagseseryoso. Hindi mo pa maiwan-iwan yung pagiging babaero mo. Naiiling na sabi ni Ryan sabay lagok ng alak na hawak nito. Natigil lamang ang dalawa sa pag-uusap nang pumasok si Kenneth kasama ng pinsan nitong si Kay. Kaya naman lumapit ang dalawa at inalis na ang tingin sa boss nilang sumasayaw pa rin kasama ang asawa nito. Where's my dad? Seryosong sabi ng binata at naupo ito sa bakanting upuan sa may pinakasulok. Ayun, young master. Kasayaw ang mommy mo. Gusto mo bang papuntahin ko si boss dito? Sagot ni Ryan matapos nitong ituro ang kinaroroonan ng amo nito. Umiling naman si Kenneth at nabaling ang pansin sa kapatid nitong papalapit kasama ang best friend nito. Princess, ba't hindi mo kasama ang asawa mo? Kunot noong sabi ni Kenneth sa kapatid ng babae. Naupo ito sa tabi nito habang ang kasama nito ay naupo naman sa tabi ni Kay. Iniwan ko muna kuya. Kasama ng mga kaibigan niya. Sagot ni Cheryl. Napatingin si Kenneth sa relo nito sa kabinalingan sina Ryan at Jason. Take care of them. Ihatid niyo sila pag-uwi. Ani ng binata at bumaling ito ulit sa kapatid. 10 p.m. Umuwi na kayo. You're pregnant, princess. At anytime pwede ka ng mga anak kaya dapat palagi mo kasamang asawa mo. Ani Kenneth. Kabuanan ng kapatid niya. Kaya ayaw talaga ng binata na nakikitang hindi nito kasamang asawa. Talagang mapapatay niya ang bayaw kapag nanganak ang kapatid at wala si Ariel sa tabi nito. 2 linggo ang lumipas matapos ang kasal ni Marco at Angel. Kasalukuyang nasa bakasyon pa rin ang dalawa at nasa Bali, Indonesia ang mga ito. 2 buwan na honeymoon vacation ang binigay ni Paul Santiban kina Marco at Angel at sagot lahat nito. Subalit wala pang 3 linggo ay nagpumilit ng bumalik ng Pilipinas si Angel nang mabalitaan nitong nanganak na si Cheryl at iyon ang unang baby nito. Samantala, nagmamadaling umalis ng opisina si Kenneth nang makatanggap ito ng tawag mula sa mommy nito. Samonte, cancel all my meetings today. Ani Kenneth nang makasalubong nito sa first floor ng opisina ang lalaking sekretarya nito. Pero sir, just do what I said. Sagot ni Kenneth sa malamig na tingin sa sekretary at diretso nang lumabas. Habang sa kabilang dako naman ay may isang kulay itim na kotse at lihim na nagmamatsyag sa binata. Pinaandar nito ang sasakyan nang makitang nakaalis ng kotseng sinasakyan ni Kenneth Santiban. Ang ganda-ganda ng apo ko. Masayang sabi ni Mrs. Santiban habang karga nito ang apo. Oo nga, nagmana sa atin. Ani naman ng biyanan ni Cheryl. Kaya naman napataas ng kilay si Paul. Bumukas ang pinto at pumasok si Patrick kasamang asawa at anak nito. Si Patrick ang pangalawa sa triples ng mga Santiban. Nauna itong mag-asawa at ito rin ang namamahala silang business ng kanilang pamilya. Ilang sandali lamang ay dumating na rin si Kenneth. Kahit palagi itong seryoso ay mababakas ng kasiyahan nang makita nito ang pamangkin. Hello son, come here. Tell me. Sinong kamukha ng pamangkin mo? Ani ni Mrs. Santiban sabay lapit nito sa anak sa pinakita ang kargang sanggol. Siyempre, sa'yo mom. Tipid na sagot ni Kenneth na ikinatuwa ng ina nito. See? Sabi sa inyo kamukha kong apo ko. Ang ganda-ganda. Si mommy talaga. Ganyan ka rin naman sa mga anak ko Lahat kamukha mo. Kahit hindi naman. Ani ni Patrick at hininaan ang huli nitong sinabi, lalo na nang makitang sinaman siya ng tingin ng Daddy Paul nito. Ikaw ba Kuya Kenneth? Kailan mo bibigyan ng apo si Mom at Dad? Saad ni Inday ang asawa ni Patrick. Oo nga anak, kailan ka bang magpapakilala ng babae sa amin ng daddy mo? Ani Mrs. Sharon sa anak, kaya naman tuluyan ang napakunot noo si Kenneth at napatiimbagang ito sa narinig. Ay, Tom. Ako na naman ang nakita niyo. Malamig na sabi ni Kenneth sa mga ito, saka humakbang palapit sa nakahigang kapatid at hinagkan nito sa noo si Cheryl. Magpahinga ka na my princess. I'll be back later, okay?
Mahinang sabi ni Kenneth sa kapatid pagkatapos ay bumaling ito sa ina at hinagkan rin ito sa noo ang nakasimangot pa rin na ina. Bye mommy, bye dad, saad ni Kenneth at lumabas na ng silid. Hala, naggalit yata si Kuya Kenneth, ani Inday saka napakagat ng kuko nito. Kaya nga, hayaan mo na Inday, ganun talaga, napakasensitibo ng kuya niyo, mahinang sabi ni Mrs. Sharon. Samantala, nang makalabas ng ospital si Kenneth ay akmang bubuksan na niya ang pinto ng kotse ay napahinto siya dahil nakaramdam siya ng kakaiba na tila may nagmamatsyag sa kanya. Kanina pa nararamdaman ni Kenneth na may sumusunod sa kanya kaya na may naningkit ang kanyang mga mata at may masama siyang kutob. Lumayo siya sa kanyang kotse at tinawag ang mga tauhan nila na nasa loob ng ospital upang alisin ang mga kotseng nasa tabi ng sasakyan nito at harangan ang mga taong dadaan roon. Pasimping nagawa yun ng mga tauhan. At nang matapos, gamit ang remote ng kanyang kotse, pinindot yun ni Kenneth kaya naman umandar yun. Habang sa kabilang dako naman ay sakay ng itim na kotse ay may taong nakatanaw lamang sa sasakyan ni Kenneth. Nagtaka ito nang makitang umaandar ang kotse, gayong hindi nito nakitang nakasakay ng kotse si Kenneth. Ilang sandali lamang at eksaktong 1 minuto ay biglang sumabog ang kotse na pagmamay-ari ni Kenneth. Maraming nagulat at natakot dahil sa napakalakas na pagsabog niyon, habang si Kenneth naman ay napapatiimbagang habang nakatingin siya sa kotse niyang nilalamon ng malaking apoy. May araw ka rin santiban, tiimbagang sabi ng taong galit na galit dahil pumalpak ang plano nito. Boss, pinapatawag ka ng papa mo, ani ng tauhan ng lalaki. Kaya naman nilagok ng lalaking hawak nitong alak na nasa bote. Pagkatapos ay malakas iyong ipinalo sa ulo ng tauhan nito dahilan para ikatumba nito iyon. Paharang-harang, ani ng lalaki at naglakad nito patungo sa sala kung nasaan ang papa nito. Nang makarating ay hindi pa man ito nakakapagsalita ay isang napakalakas na sampal sa mukhang natanggap nito sa ama gamit ang dyaryong hawak nito. Hindi ka ba nag-iisip ng maayos ha, Lendon? Ilang beses mo pa ba akong bibigyan ng kapalpakan ha? Galit na sabi ng 62 years old na lalaki. Hirap ito sa paglakad kaya naman palagi itong may hawak na tungkod. Nag-iingat ako papa at akala ko mapapatay ko ng lecheng Kenneth na yun. Buisit. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na may bomba sa kotse niya. Nilagay ko yun sa ilalim ng kotse niya. Ani ng binata. Kaya naman muli na naman itong pinagalitan ng ama at pinalo pa sa braso ang binata gamit ang tungkod nito. Puro ka akala. Ang sabihin mo tanga ka lang. Ngayon, sana lang hindi ka agad matrack ng mga santiban kung sino nagpasabog ng kotse. Dahil kapag nangyari yun, lahat tayo mamamatay sa kamay nila. Ay, puro problema na lang ba talagang ibibigay mo ha, Lendon? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Kaya ko, papa. Kaya ko. Matigas na sagot ng binata na nagngangalang Lendon. Galit ang ama ni Lendon sa mga santiban dahil sa pagkamatay ng kapatid nito na nakalaban ng mga santiban. Habang si Lendon naman ay galit siya kay Kenneth Santiban dahil pakiramdam nito ay nilalamangan siya ni Kenneth at palagi niya itong kaagaw sa lahat. May nagugustong babae si Lendon, subalit nahuhumaling naman ito kay Kenneth. Maging sa school ay palagi niya rin itong kakumpetensya sa lahat ng bagay at palaging si Kenneth lamang ang nangunguna at pinagpapanta siya ng mga kababaihan sa paaralang pinapasukan nila noon. Habang sa kabilang dako naman ay sakay ng kulay itim na sports car si Kenneth. Nagkakarera silang tatlo kasama niyang dalawang pinsan niyang sina Kay at Red. Gabi yun at yun ang hilig nilang tatlo sa tuwing nababagot ay nagkakarera lamang sila. Mabilisan at pagalingan sa pagmamaneho ng sports car. Ho, hindi ka pa rin nagbabago. Halima ka pa rin magmaneho, Kenneth. Ani Red, ang panganay na anak ng tita Sharina niya na kapatid ng daddy Paul niya. Yeah. Ay, kailan pa ba tayo nanalo dito? Ani Kay at tinanggal ang suot nitong t-shirt dahil pawis na pawis ito. Si Kay naman ay ang anak ng tita Cindy niya na kapatid naman ng mommy Sherry niya. Sumandal silang tatlo sa kanilang kotse
at katulad ni Kay ay naghubad rin ng dalawa. By the way, I need your help mga tol. Ani Red, saka nagseryoso ito, kaya naman nagkatinginan ng dalawa. What is it? Sagot ni Kay. I like Akira. Gusto ko siyang ligawan pero hindi ako marunong kung paano. Ani Red, tukoy nito sa best friend ni Cheryl. Saka napakamot nito ng ulo. Sa amin ka pa talaga nagpapatulong. Mas lalong hindi pa namin nasubukan manligaw eh. So wala kaming alam ni Kenneth pagdating dyan. Sagot naman ni Kay at napatingin naman dito si Kenneth. Dahil kahit hindi sabihin ni Kay, ay alam ni Kenneth na may gusto rin ito kay Akira.